na bumubuo nung sinasabi po ng Biblia, a huge or large crowd na sumalubong kay Jesus habang siya ay papasok sa Jerusalem. That's the side A of the story. The side A of the story. Ito po yung unang bahagi or unang mukha ng istorya. Yung mga tao na one way or another nakaranas at merong personal na karanasan kay Jesus. Katulad po natin. Kaya tayo nandito ngayon. Amen? Kaya tayo nandito ngayon. Bakit tayo nandito ngayon? Hindi dahil obligasyon lang natin. Nandito tayo ngayon, una at higit sa lahat, dahil naranasan natin ng personal sa buhay natin si Jesus. Tama po ba? Amen? Naranasan natin ng personal si Jesus sa buhay natin, kaya tayo nandito ngayon. Kaya tayo nandito ngayon dahil naniwala tayo doon sa mga turo at aral na mula kay Jesus. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya tayo nandito ngayon dahil merong mga himala ang Diyos si Jesus na ginawa sa ating buhay. Kaya tayo nandito ngayon dahil napakinggan natin ang mabuting balita patungkol kay Jesus. Amen? Tama po ba? Kaya tayo nandito ngayon. Kaya ako naging Kristiyano, although kami po, buong pamilya ay Christian, sabi ko nga, si Kuya John yung unang naging Christian sa amin. At siya yung unang tinawag. Pero nabuo po yung pananampalataya ko doon sa mga pagbabahagi, munting pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon way back long time ago, ng mga panahon yun. They were active in the ministry, in the church during that time. Ako po hindi sumasama. Pero yung naiiwan nilang Biblia sa bahay, binabasa ko po. Diba? Ayaw kong sumama dahil may pride ako. Sabi ko, hindi ako sasama sa inyo. Pero pag wala na sila, yung Biblia na naiiwan sa bahay, binabasa ko. And because of that, nagkaroon ako ng pananampalataya. Amen. Nung panahong sumasama ako doon sa mga mumunting gawain doon sa aming probinsya, nakikinig ako doon sa mga pangaral, mga simpleng pangaral, mga simpleng salita ng pagpapahayag ng salita ni Jesus. Doon po nagsimula yung aking pananampalataya. Amen. At yun po ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Bakit tayo nandito ngayon? Dahil napakinggan natin ang mabuting balita patungkol kay Jesus. Amen. Glory to God. There is the side A of the story of the Palm Sunday. Dako naman tayo doon sa side B. Okay? The side B in verse 10. Sabi po dito, Jesus entered Jerusalem and the whole city was stirred and asked, "Who is this?" Okay? Kanina po, in the side A, sabi doon, a large crowd following Jesus were shouting, "Hosanna to the Son of David, Hosanna to the coming King." They were the people that at one point in their life, they heard the news about Jesus. That's why when Jesus entered Jerusalem, they were so excited. Excited silang sila'y salubungin dahil napakinggan nila si Jesus. Dito po sa side B, meron isa ding grupo ng mga tao na nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, sila ay nagulo. Sabi dito, the whole city was stirred. No? Yung buong lungsod, ibig sabihin, kung sabi po ng kasaysayan, a large crowd were following Jesus. Dito po, the whole city, yung buong lungsod, yung buong bayan ay nagulo. Ibig sabihin, mas maraming tao yung nagulo. Okay? Nung dumating si Jesus. Dito, a large crowd following Jesus. But in this verse 10, sabi doon, the whole city, it is representing yung buong lungsod ng Jerusalem. Mas maraming tao yung nagulo. At nagtanong, sino ba ito? Amen? Sino ba ito? Meaning, marami ng panahon ni Jesus na nakarinig ng mabuting balita patungkol sa kanya, nagkaroon ng personal na karanasan,
sa Kanya, nakasaksi ng mga himala at personal na naranasan yung kanilang himala na Kanyang ginawa sa kanilang buhay. Pero higit na marami yung hindi pa nakarinig at nakakakilala kay Jesus. That's why when Jesus entered Jerusalem that time, sabi doon, the whole city was stirred and they asked, "Who is this?" Hindi nila kilala si Jesus. Nagulo sila. Nagalumihanan sila, nagulo sila, naligalig sila nung panahon yon na si Jesus ay pumasok at nagtatanong, sino naman ito na dumarating na ito? Amen? We're expecting in this idea of the story, a large crowd were following Him, and that's enough. Pero mas marami pa palang tao ang hindi nakakarinig, hindi nakakakilala kay Jesus. That's why when He entered the city, they stared and they asked, "Who is this coming?" Sino itong dumarating na ito? Glory to God. Amen? Katulad po sa atin ngayon, tayo yung nandito ngayon sa lugar na ito. But outside this building, ilan pa yung hindi totoong nakakakilala kay Jesus? Amen? Napakarami pa po, di po ba? Katulad po ng kaganapang ito. Although nakita po natin as the story described, a large crowd were following Jesus. Those that experienced Jesus, those that have personal encounter with Jesus, those that heard the news about Jesus, they were following Him that time, and they were so excited to welcome Him entering the city of Jerusalem. But at the other side, there were much larger crowd. The whole city was stirred, and they were asking at the coming of Jesus, "Who is this coming?" Sino itong dumarating na ito? Hindi nila kilala si Jesus. That's the second part of the story. Okay? Now, tingnan po natin and challenge po sa atin. No? Dito sabi dito, sa side B of the story, itong mga taong ito ay maaring hindi masyadong, bakit hindi nila kilala si Jesus? Ang mga taong ito maaring ito yung mga taong naging abala sa mga bagay ng sanlibutan ito. That's why, when there was news about Jesus, they're not interested to listen. Hindi nila gustong pakinggan because they were so busy of the life concern or things of this world. Ang mga tao ito ay maaaring yung mga taong masyadong naging abala sa mga bagay ng sanlibutan ito. That's why when Jesus entered the city, hindi nila kilala. Okay? Dahil naging busy sila. No? Pinapangaral si Jesus, tapos hindi siya nakikinig. No? Pinapangaral si Jesus, tapos nagsiselfon lang siya. Kaya nung dumating si Jesus, hindi niya kilala. Kasi habang pinapangaral si Jesus, ang hawak na cellphone. Si Kuya Angel. Okay, hindi po. Hindi po tayo sa iba po yun. Sa iba po. Pinapangaral. That's why when Jesus came, no, stranger sa kanila, hindi nila kilala. Dahil ang mga tao ito ay masyadong abala sa life concern in things of this world. That's why when Jesus came, sabi po ng kasaysayan, the whole city was stirred. Sabi dito, sila marahil yung mga taong ang tanging pinagtutuunan ng pansin ay ang mga bagay patungkol sa kanilang sarili. Tandaan po ninyo, kapag ang ating focus is more on ourselves, pag ang focus natin is more on ourselves, it is hard for us to know more about Jesus. That's why when John the Baptist, sabi po niya, when he introduced Jesus, sabi niya, as he introduced Jesus, more of Him and what? Less of me. More of Him and less of me. No? Higit para sa Kanya at dapat kunti lang para sa akin. Why? Because, sabi doon, ang mga taong ito ay masyadong nakatuon sa mga bagay ukol sa kanilang sarili. That's why when Jesus came, Jesus was a stranger to them. And they asked, "Who is this coming?" Sino itong dumarating na ito? Pangatlo,
in the side B of the story. Maaari yung mga taong ito ay yung mga taong hindi alintana ang kinabukasan at ang walang hanggang darating. Okay? No? Ang mga taong ito, thirdly, in the sideways of the story, maybe they're the people who are not concerned about tomorrow and they're not concerned about the eternity. So, ang isip nila, dito lang naman yan, kaya dito lang, magsaya tayo. Di ba? At pagkatapos ito, wala na. They're not concerned about eternity. That's why when Jesus came, Jesus was a stranger to them. Who is this coming? Glory to God. Amen? Ang hamon po sa atin ngayong umagang ito or hapong ito, the challenge of today's Palm Sunday. Una, habang pinagdiriwang po natin, ngayon ang pag-alaala sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem noong unang Palm Sunday, ay dapat nandito pa rin ang katotohanan, higit pa rin, alam pa rin natin ang katotohanan, higit pa rin na marami ang mga taong nagtatanong ngayon, who is this coming? Who is this Jesus? Okay? We are celebrating the Palm Sunday. As we said, we are commemorating the triumphant entry of Jesus to Jerusalem. But let us know that as we celebrate this Palm Sunday, napakarami pa rin tao na hindi kumikilala kay Jesus. Amen? Napakarami pa rin tao na hindi kumikilala kay Jesus. That's why kanina ko po, sinare ko sa aking social media account, sabi ko doon, ipagbunyi natin hindi ang palaspas, kundi si Jesus na naging Panginoon at ating tagapagligtas. Okay? Maraming nagsiselebrate kayo ng Palm Sunday, pero hindi naman talaga nila inaalam ano yung pinaka-essential na bahagi ng istorya ng Palm Sunday. Okay? Ipagdiwang natin ito at alalahanin natin. Pero dapat nating malaman na higit pa rin marami ang mga taong nagtatanong, who is this? Who is this Jesus? Who is this coming? Tingnan po natin ngayon yung ratio as a challenge. Ilan po yung populasyon ng mundo ngayon? Sabi po sa Google, 8.1 billion. Ilan po yung Kristiyano? Out of that 8.1 billion population of the whole world, ilan po yung totoong mananampalataya ng Panginoon? The more zero world evangelism ang kanila pong target, in partnership with all Christian ministry of the world, is 1 billion. Ibig sabihin, wala pa pong 1 billion ang tunay na mananampalataya sa buong mundo. Out of that 8.1 billion, wala pang 1 billion ang tunay na mananampalataya. It's a great challenge for us. Amen. Liitan natin, Pilipinas. Ilan po yung populasyon ng Pilipinas? Sabi po ng Google, last year, ang population ng Pilipinas is 118 million, close to 120 million. Ang tanong, ilan na po ang Kristiyano sa buong Pilipinas out of that 120 million? Sabi po ng statistics ng PCEC, 15 million. Napakaliit. 15 million. Out of 120 million Pilipino, 15 million lang yung totoong mananampalataya. Yung iba doon, alanganin pa. Okay. Liitan pa natin. NCR, National Capital Region, Metro Manila, ilan po ang population? According to Google, last year, 15 million ang population, total population ng NCR o Metro Manila. Tanong, ilan po ang Kristiyano out of that 15 million? Sabi po ng statistic, wala pang 2 milyon.
sa NCR. Amen? Liitan natin, Quezon City. According to Google, ang total population ng Quezon City as of last year is 3.1 million. Tanong, ilan ang Kristiyano na totoo doon sa 3.1 million? Sabi po ng statistic, wala pang kalahating milyon. Amen? Liitan pa natin, sa ating komunidad, ilan po ang population? Ilan ang Kristiyano doon? Amen? Halimbawa po dito sa Phase 8, North Fairview, 5,000 family. Ilan ang Kristiyano out of that 5,000 family? Let's say 15,000 people. Baka wala pa pong 1,000. Liitan pa natin sa ating pamilya. A family with a member of 5 or 6 person in one family. Ilan po yung Kristiyano na totoo sa inyong pamilya? Amen? Di ba? Hamon po ito sa atin. Katulad ng larawan, 2 larawan ng unang Palm Sunday. Although, there were a large crowd of people following Jesus, waving palm leaves upon as Jesus entering Jerusalem. Pero hindi po yun yung totoong hamon. Ang totoong hamon ay yung ginatnan ni Jesus sa loob ng lungsod na nagtatanong, sino ang dumarating na ito? Who is this Jesus? Amen? Sa atin po dito ngayon, pwede nating sabihin, tama na to. Okay na tayo dito. This is it. Pero, let's think about those people that are now asking, who is Jesus? Who is this coming? Sa ating pamilya, maaring sapat na tayo na, at least Kristiyano ako. Pero, let's think about other member of our family that until now are asking, who is this? Who is this Jesus coming? Glory to God. As we end our study today, our reflection in application to life. Matthew chapter 21, verse 11 and verse 11. Sabi po dito, sa verse 11, the crowd, ito po yung mga followers of Jesus, when they heard the city were asking, who is this coming? The crowd who were following Jesus, the crowd who believed Jesus, the crowd who gave salute upon the coming of Jesus, answered the whole city, He is Jesus, from a prophet from Nazareth. Amen. Yeah. Kita natin, nagtanong yung buong lungsod. At the second side of the story, they were scared and they asked, who is this? The crowd who were following Jesus immediately answered, sabi nila, He is Jesus, a prophet from Nazareth. Siya si Jesus, isang propeta mula sa Nazareth. Glory to God. Sabihin, dahil sila sumusunod kay Jesus, at kahit pa paano napakinggan nila si Jesus, meron silang kaalaman na kahit kukunti, ay handa nilang ibahagi sa mga nagtatanong at nais na makilala si Jesus. Amen? Hindi kinakailangan mataas yung runong natin sa Biblia para tumugon tayo sa nagtatanong. The crowd who were following Jesus during that time, they simply answered and replied the question, who is this? They simply replied,
He is Jesus, a prophet from Nazareth.